Magandang araw mga kaabi. So magpapakain nga lang tayo ng kalapate ngayon, ano? Bali sasabayan na rin natin ng tips yung pagpapakain natin ng kalapate. Para nga sa ganun, ano, maging kapaki-pakinabang naman yung video natin ngayon. Lalo na sa mga newbie, saka sa mga bago sa channel natin. So yung tips naman na ibibigay ko sa inyo, ano? So tinanong lang sa atin to ng isang member natin sa Facebook group nga natin na kung paano araw ba mapapabilis yung pagitlog ng kalapate niya. So matagal niya na raw kasing pinagpares yung kalapate niya. Hindi pa rin nangingitlog. Kaya gagawa natin ng ng video, no, ng content. So magbibigay lang ako sa inyo ng tips habang nagpapakain tayo ng kalapate. So medyo maulan kasi dito sa amin ngayon, ano. Kaya siguro baka mabilis lang yung video natin. 2,000 years later. Bali kinuha na nga natin yung pagkain ng kalapate natin, saka inihanda na natin, ano. Ayan, kung mapapansin nyo. So yung pagkain ng kalapate natin ngayon, pati sa panglaban natin, saka sa mga young bird natin, kung mapapansin nyo, ganyan lang. So hindi kasi natin napapalipad, ano. Kaya bali ganito lang yung binigay natin, hindi siya pang malakasan, pang stock bird lang. So, handa na rin natin tong pang flyer natin. So, ganito lang karami, dahil hindi naman sila nakakalipad ngayon, ano. Ayan lang. A few moments later. So yan nga, ano, pinakain na natin yung mga kalapate natin. So habang pinapakain nga natin yung kalapate natin, magbibigay lang ako ng tips sa inyo para mapabilis nyo yung pagitlog ng kalapate nyo. Bali maitlog na rin to, ano. Malapit na rin mapisa lahat yan eh. Ito na lang hinihintay natin na umitlog, ano. So galing kasi sila sa sakit. So bali ang unang tips ko naman sa inyo, no, para mapabilis nyo yung pagitlog ng kalapate nyo. So proseso kasi yan eh. Bago nyo palang ipagpares yung kalapate nyo, mas maganda kung i-condition nyo muna. So sa pagkukondisyon ng kalapate, siguro alam nyo naman na yun, ano. Diyan nga pumapasok yung deworming, cleansing, flushing, saka yung pagpapaligo ng kalapate. So hindi naman ibig sabihin na kapag nagawa nyo na yan, nakakondisyon na, kailangan i-recover nyo muna, ano. Kasi babagsak yung katawan nila kapag ginawa nyo yung proseso na yan. So kapag naka-recover na at saka fully condition na, nakita nyo na nakakondisyon yung kalapate nyo, pwede nyo na silang pagparisin. So kapag napagparis nyo, maganda na kasi yung magiging ano nyan eh, yung sa pag-itlog nyan, dire-diretso na yan kasi nakakondisyon na. Hindi yung katulad ng iba na kalapate nyo na nakaparis na tapos i-condition nyo pa lang. Mas maganda kapag bago pa lang, ano, bago nyo pa lang pagparisin yung kalapate nyo, i-condition nyo muna. So sa pangalawang tips ko naman siguro, no, sa patuka ng kalapate, mas maganda kung sa patuka ng kalapate nyo, gumamit kayo ng breeder mix saka yung high protein pellet. So mahalaga kasi yung protein pagka sa mga breeder natin na kalapate, no. Yan yung pinaka mahalagang sustansya na kinukuha ng kalapate natin kapag nagbre-breed. So meron dyan iba gumagamit ng cap mana. So yung cap mana maganda rin yun. Kaso sa pots kasi yun eh. Kapag nagsusubo na yung kalapate nyo, pwede yun. So lalo na kapag halimbawa itong kalapate natin na to, meron siyang inakay, di ba? Yung first clutch natin, ito inilipat natin dyan. So tapos ngayon may itlog na ulit siya. So maganda yung cap mana dito, habang meron siyang sinusubuan, bibigyan nyo ng cap mana. Yun lang, medyo may kamahalan kasi yung cap mana, ano. So nasa sa inyo naman yun kung susundin nyo yung tips ko sa inyo. Tips ko naman sa inyo siguro sa breeding cage nyo. So mas maganda kung meron kayong budget, bumili na kayo ng breeding cage na ganito, yung may divider. So para pagka pinagpaparis nyo, nakahiwalay yung cock at saka yung hen, dire-diretso na yung pagpaparis nyo saka yung pagkukondisyon nyo, kasi habang kinukondisyon nyo, magkahiwalay sila, nagpaparis na sila. So kapag tinanggal nyo yung hati nyan o yung divider, magkaparis na sila, nakakondisyon na, dire-diretso na sila sa pagitlog. So kung wala naman kayong pambili o yung budget nga sa pambili ng breeding cage na ganito, mas maganda kung yung sukat ng ng kulungan nyo, mas maganda kung ganito, ano, hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. Ito kasi pinaka-komportable kasi yung ganitong sukat ng ng kulungan ng kalapate kapag nagbre-breed, ano. So kapag masikip kasi yung kulungan nyo, mahihirapan, siguro aabot ng 2 to 3 weeks. So katulad niyan, ayan, yung dalawa na yan, magkasama kasi sila sa isang hati, ano. So baka abutin ng 3 weeks yan, kunwari nakakondisyon na sila, ano. So pagpalagay natin, pagka pinagpares natin to,
at nakapagpares na nga tayo, ayan. So, abutin to ng 3 weeks, hindi katulad ng kadalasan na 3 weeks. So, kapag ka maganda yung condition ng kalapate nyo, 1 week pa lang talaga, mangingitlog na yan. Ayan, so kung makikita nyo naman yung mga kalapate natin, ito, kakainakay pa lang, nagkaroon na ulit ng, ng itlog. Parang anti breeding na yung nangyari dun sa kalapate natin. So, susunod ko naman ng tips, mas maganda siguro kung nakahiwalay yung, yung mga kalapate nyo na ginagamit yung breeder dun sa mga flyer nyo. Para hindi sila naabala, hindi, kulang sa, hindi sila mai-stress dun sa mga flyer natin. Kasi yung iba, pagka nag-widowhood system, dire-diretso na yun. Pati yung mga nila nakasama, parang nagiging colony breeding na. Yung colony breeding, yung magkakasama yung kakaten, lahat ng mga breeder mo, magkakasama, pati yung mga flyer mo. So, isang pakainan lang lahat yun. Pagka kasi ganun, maaring ma-stress yung ibon natin, mababagalan nga kayo sa sa pag-itlog ng kalapate nyo. Baka matagalan. Mas maganda kung ihiwalay nyo, i-separate yung ganyan, pagka nag-breed kayo. So, susunod ko naman tips sa inyo, Mas maganda kung gagamit kayo ng multivitamins lang at saka calcium lactate. So, pinakamahalaga ditong vitamins na ginagamit nyo, calcium lactate. Sa pag-breed ng kalapate, lalo na sa hen, importante talaga to. Kasi ito yung nagsisilbing natin para sa itlog So, kung bata pa yung kalapate yung gamit, mas maganda kung bibigyan nyo ng madalas, siguro minimum na siguro yung 3 beses na calcium lactate sa isang linggo, So, kahit araw-arawin nyo, pwede naman. So, kaso baka mabilis kasing maubos yung yung ginagamit yung calcium lactate. So, ang ko lang sa inyo, nire-recommend ko 3 beses sa isang linggo na calcium lactate. Sa naman, sa multivitamins, kahit 2 beses lang, okay na yun. Pero kung gusto nyo, araw-arawin nyo, kung lumilipad yung kalapate nyo, katulad na itong mga kalapate ko, kasi pinanglalaban natin to So, last lap na nga natin sa Sabado, sa linggo. Sabado yung loading, linggo yung release. So, last lap na nga natin yun. Katulad nyan, So, kahit araw-araw ko silang bigyan ng vitamins, okay lang, kasi nagagamit nila yun sa paglipad nila. Hindi kasi pwedeng, hindi tayo magbibigay ng vitamins, lalo na ganyan. Nagbre-breed sila habang kinakarera natin. So, widowhood system nga yung gamit natin na yan, So, huling tips ko naman sa inyo, para maiwasan nyo nga na matagalan sa pag-itlog yung kalapate nyo. Mas maganda kung maglilinis kayo ng loop nyo, kasi baka magkasakit yung kalapate nyo So, nangyari nga to dito, sa kalapate natin na to. Naglilinis naman tayo ng loop, kaso talagang nangyayari yun, nagkakasakit yung kalapate natin. Paano pa dun sa mga hindi naglilinis ng loop o ng kulungan ng kalapate nila. So, maaaring magkaroon ng sakit, magkaroon ng sipon, alak, katulad ng nangyari dito, Tapos, yung mga ibang sakit na cancer, salmonella. Salmonella kasi nakukuha yun sa mga bakterya, mga fungi. Sa mga yun. Ayan, sa mga patuka nyo, kapag ka nabasa yan, tapos, sa hapon, kunwari, nabasa ng maga, tapos sa hapon, yun ulit ang nakakain nila, yung nabasa ng tubig. So, magkakaroon kasi ng bakterya yun, Kaya nagkakaroon ng salmonella yung kalapate nyo pag susuka, pag tatae. Yan. Saka syempre pala, kailangan nyo consistent yung sistema nyo sa loop nyo o dun sa breeding sa breeding system nyo. Consistent yan sa pagpapatuka nyo, sa pagbibigay ng vitamins. So, kailangan consistent yan kahit naman sa mga flyer nyo, Kasi kapag hindi consistent yung ginagawa nyo yung sistema dun sa kalapate nyo, hindi rin magiging consistent yung pag-uwi niyan. So, isa pa palang tips ko sa inyo, mas maganda kung gumamit kayo ng ng kalapate na talagang tested na breeder, Hindi yung young bird. Pagka kasi young bird, meron kasing mga late matured, 1 year na hindi pa nag-iitlog. So, mas maganda kung tested na yung gagamitin yung breeder para hindi na kayo maghintay. Kaya naman kasi pagka young bird yung gamit nyo na breeder, halimbawa 6 months, kasi 6 months yung maturity ng ng kalapate. Kapag 6 months yung kalapate nyo, pwede na mag-itlog. Kapag normal yung kalapate nyo. Meron kasi na late matured, 1 year na, hindi pa nag-iitlog. So, yun nga yung sinasabi ko. Ang kainaman naman nito, kapag 6 months nga, nagpares na kayo. Pagka nag-itlog yun, dire-diretso yun, pwede nyong i-non-stop yun, o only breeding. Hindi siya agad ano yung tawag dito? Yung
mamamayat agad. Hindi mamamayat agad to dahil kalakasan nga nung kalapate natin. So, yun ang magiging payo ko sa inyo. Kung gusto nyo magparami ng kalapate, maghintay na lang kayo, no? Halimbawa, bumili kayo ng 6 months old na kalapate. Pagka diretso na yan, ano, kapag ka nag-itlog ng minsan yan. So, dun yung magagawa yung only breeding na tinatawag nila. So, yun nga, ano, happy flying sa inyo. So, dito na nga lang tayo, ano. God bless sa inyo.